Okay mga katiets, so magandang araw sa inyong lahat. At ngayon mga katiets ay meron tayong natanggap na isang napakagandang marker ng treasure. Okay? So ito yung sign na ating natanggap, isang napakaganda. So ito yung ating gagawa ng partial decoding ngayon. Kung ano bang meaning nitong box na kung saan mayroong ulo ng isang tao. Okay? So napakagandang marker nito katiits, lalong-lalo na kung ito ay mayroong marka ng isang ulo ng tao. Okay, alam naman natin na yung mga ulo ng tao, yan yung isa sa mga palatandaan na ginawa ng mga Hapon para magsisilbing sign, okay? O palatandaan kung saan ibinaon yung treasure. Okay, so ito yung gagawa natin ng partial decoding na ngayon. So ngayon mga tiits, ang meaning ng mga box. Okay, unahin muna natin yung mga meaning. Kapag mga box, bogus box na bato, okay? Kapag mga box, ang meaning yan, boxes of gold bars or treasure. Okay, there is a treasure that was buried in this area, which is mga boxes of gold bars, diamonds na inilagay sa isang kahon na puno ng kayamanan. So lagyan muna natin to ng marka para klaro. Okay, dito, so perfect box talaga katiits, you know. Okay, yan. Dito sa ibaba meron din siyang linya, yan. Okay, so dito nakalagay yung ulo. Okay, yan. So alam na natin yung meaning ng mga box. Ibig sabihin may treasure na nakabaon. So ito namang mga ulo, marami yung meaning ng mga ulo katiits. Pero meron lang yung isang mga kahulugan na ipinapahiwatig kapag mga ulo o mukha. Makonsider na natin to ng mukha. Okay, at ulo. Meron ding mga sign na kung saan yung design ay ganito lang, oh. Ganyan. Tapos ganun. Okay? So yung meaning yan is pointing. So nakaturo siya doon sa unahan, distansya pa yung treasure. Okay, meron ding mga ganyang sign. Ito, ganito. Para lang siyang mga linya ng mata. Pero dito sa nakikita natin ngayon ay ulo talaga siya ng tao. So napakaklaro, oh. Yan. Susukatin muna natin itong box dito sa ibabaw. Yung kanyang sukat, I think nasa around 1. So box siya na 1 feet. Okay, 1 feet yung kanyang square, kwadrado. Okay, 1. So 1 feet, ibig sabihin 1 by 1, so square. So yung 1 feet mga katiits, yung measure na yan is around 12 inches. Okay, 1 feet is equal to 12 inches. And then ngayon, saan ba natin gagamitin yung sukat dito sa ibabaw patungo dito sa kanyang dito sa meaning ng kanyang ipinapahiwatig. Okay, so gagamitin natin yung kanyang sukat na 12 inches galing dito sa bato patungo doon sa unahan. Okay, yan yung sukat or distansya galing dito sa sign patungo doon sa pinagpaunan ng treasure.
Okay, 12 inches, ibig sabihin 12 meters. Okay, magiging 12 meters na yan kasi yung treasure hunting measurement, kailangan mo yung i-convert yung inches into meters. Okay, so 12 inches yung ating unang clue. So ngayon katiits, kung wala kayong matatagpuan dun sa 12 inches at 12 meters, pwede niyong tingnan yung mga bagay. Okay, yung mga bato, mayroon bang kakaibang formation na parang mayroon siyang mga kahulugan, mga formation ng bato. Okay, so yun yung mga coordinate na sign. Or pwede ring mga old tree. Okay, nakatingin siya sa old tree. And then yung treasure ay nasa harapan. Pwede rin sa likod. So tingnan nyo ng maigi yung kanyang bawat sulok. Mayroon yung mga coordinate na sign na kanyang ipinapahiwatig. Okay, so ganun yung meaning nito. So ngayon, punta naman tayo sa pangalawang option. Pwede rin dito sa 5 meters lang. Okay, malapit lang to. Kung wala sa 12, pwede rin 5. Tingnan nyo yung unahan, pwede rin yung mayroong digging spot dyan. So itest dig nyo sa 5 meters. 5 meters yung lalim. Kung wala pa kayong matatagpuan na mga kakaibang sinyalis ng mga treasure. Okay, ano ba yung mga sinyalis kung may treasure yung ilalim ng bato katiits? So number 1 yan is yung mga seashells. Okay, kapag meron kayong mahukay na mga seashells sa 5 meters, so palatandaan na yan na yung item ay nandoon sa ibaba. So pangalawa, yung mga uling. Okay, kapag meron yung mga uling and then mga bato na may nakaukit ng mga dahon, so yung meaning yan ay nandoon na sa ibaba yung treasure. Okay, so pangatlong gawin nyo dito, try nyong paluin itong bato. Kung ito ay hollow, possible na meron silang inilagay dito na giveaway. Kasi ito ay mga simento. Sinemento lang nila ito, tapos ginawang design. Okay? So, pwede rin na yung item is under dito sa sign. Okay, kasi dito na natin makikita yung box. So, mas maganda na i-locate. Gamitan nyo ng locator kasi masasabi ko na 100% ito ay legit na isang Yamashita treasure. So, mas maganda katiits na i-locate using detector or locator at dowsing para sure ball na accurate yung inyong digging spot, kasi sayang to, baka magkamali ng hukay. Okay, kasi napaka-legit nitong sign ito. Box with head, human head. Okay, try niyong paluin ito. Actually, kapag mga box ganito, yung box na mismo yung nakalagay, pwede rin ditong treasure under. Okay, dito na mismo, nandito na mismo sa ilalim yung item. Okay, dito sa kanyang kinalalagyan. Kung baga yung box na nakalagay dito, palatandaan lang ito na yung item ay nandito sa ibaba. Okay, treasure under. Okay, kasi kung lalagyan natin ng marka yung meaning ng mga box, ganito yung meaning ng box dito. Halimbawa, box, tapos may dot sa gitna, bilog. Ang ibig sabihin yan, rock enclosed treasure. So yung treasure ay nakalagay sa dito mismo sa bato. Kaso, itong bilog na parang ulo ay dito nakalagay sa ibaba. Okay, kumbaga ay ganito yung kanyang design. Ganito na yung kanyang design, oh, yan oh. So meaning, treasure under the sign. Okay? Ito yung sign, tapos ito yung item. Pwede rin ganito.
nandito lang sa ibaba. Okay? Yan. Ito yung item, meaning ng ulo. Ito yung treasure. Okay? Yan yung pangatlong option na pwede natin gawin dito. Treasure under the sign. So, ganun yan ka-TH. So, napakaganda ng marker mo. So, perfect box talaga siya. So, advice ko dito ay i-locate para sure ball na makakuha kayo nito. Pero doon naman tayo sa lalim. Well, kung ganitong klaseng sign, masasabi natin na 10 to 20 meters. Okay? Yan na yung pinakamalalim niyan. 10 to 20. Kapag mga ulo, mga legit marker yan. Okay? Kapag ganito, na perfect box, tapos mayroon talaga siyang magandang design, nilaanan talaga nila to ng oras para gawan ng isang magandang komplikado na tunnel na hindi malalim. Minsan naabot pa nga yan ng 100 feet. Okay? 100 feet yung lalim. So ganun yung kadalasang mga treasure na ibinaon ng mga Hapon na mga big deposit. Okay? So yun lang ka-TH, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa ating panibagong video tungkol sa mga sign ng isang legendary Yamashita treasure. Okay?